Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag? Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na patuloy pong sumusubaybay, tumututok po dito sa ating programang Kumpirmado. At syempre sa ating pagpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kababayan sa abroad na lagi pong sumusubaybay at tumututok po dito sa ating programa, no? At maging sa ating mga bagong mga subscribers, maraming napakaraming maraming salamat po. Okay mga minamahal ko mga kababayan, bago po tayo mag-umpisa dito sa ating tatalakayin, gusto ko muna pong pasalamatan yung ating mga kababayan dyan sa Cagayan de Oro City, maging dyan sa Gusa, maging dyan sa tawag nito Perto, dyan sa Perto. Salamat po sa inyong palaging pagsubaybay dito sa ating programang Kumpirmado. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, ay ating pag-uusapan ngayon ito pong pasabog at ginawa ho ito ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito mga nakarang mga araw, pinagkaguluhan ho talaga itong si Senador, dating Senador Antonio Trillanes, dahil nga sa ito'y talagang tuluyan na nagsampa. Ang kanya pong sinampahan ay si Bongo Go na talagang sunod-sunuran kay Digongyo na nagmumukha ng gago go. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, maliban kay Bongo go, kinasuhan din po ni Senador Trillanes ito pong si Digongyo nyo. Talagang magkasama talaga tong aso ni Digongyo at siyang kakasuhan. Talagang magsasama to for life doon sa kulungan. Kapag nagkamali sila at hindi nila kayang depensahan nito, talagang sila po ay malalagay sa alanganin. Okay, kung maalala ho ninyo mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes ay nagsalita po mismo at nagpahayag ng kanyang mga nalalaman, mga sekreto na tungkol ho dito kay Bongo at dito kay Rodrigo Roa Duterte tungkol ho sa kanilang pagnanakaw sa pera ng taong bayan.
Noong mga panahon ho na yon, diniscuss ho ni Senator Tonyo Trillanes yung tungkol ho sa pera na budget na mahigit 6.6 billion na kung saan napunta lamang dito po mismo sa pamilya ni Bongo. At ayon po sa ating dating Senador Antonio Trillanes, malaking paglabag daw ito sa konstitusyon ng ating bansa at siguradong mananagot dito etong si Rodrigo Roa Duterte at maging ito si Bongo Gogo. Ayun, sinampa na po mga minamahal kong mga kababayan, at dahil sinampa ito, ay magkakaroon ho talaga dito ng hearing, magkakaroon ho talaga dito ng pag-iimbestiga. At dito po ay talagang masasabi ho natin na talagang ito na talaga yung tamang panahon na sinasabi ho ni dating Senador Antonio Trillanes. Matagal man, ang importante ho natupad. Okay, para hindi na po magtagal mga minamahal ko mga kababayan, panoorin ho natin itong parang masasabi na rin na ambush interview to kasi 'di ba? Pero panoorin ho natin para ho maunawaan at mabigyan ho natin ng matinding reaksyon mga minamahal ko mga kababayan. Dali lang po Okay Okay po mga minamahal ko mga ito po ilabas po natin sa screen. Yan. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. So, malinaw ho ang sinabi ho ni Senador Antonio Trillanes o dating Senador Antonio Trillanes na nag-file siya ng kaso nag-file siya ng kaso patungkol po sa 6.6 billion project na ibinigay po mismo ni Rodrigo Roa Duterte sa mag-amang o sa ama ni Bongo at sa kanyang kapatid. Ito po ay maliwanag na plunder lahat ng elemento plunder charge ay nandito sa kaso. So kaya niya kakasuhan itong si Bongo tungkol ho sa 6.6 billion naging si Rodrigo Roa Duterte dahil maliwanag daw na mayroong kaso ditong plunder. Pag sinabi kasing plunder mayroong pagnanakaw na nangyayari diyan. Kumbaga bagamat mayroong naka-front na sinasabing project pero may nangyayari po diyang nakawan. So, yan po yung gustong sabihin ng ating dating Senador Antonio Trillanes. Panoorin po natin. Pwedeng malaman magkano po yung napulsa? May actual amount po ba tayo na naipulsa mismo ni na Presidente at Senator? Lahat po yun ay inaward sa pamilya. The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka ng pamilya mo, ng ill-gotten wealth, kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at ma-corner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Grabe, ang dami, 184 contracts. Ibig sabihin, 184 na mga project na ibinigay lamang po sa dalawang tao, sa kapatid ni Bongo at sa tatay ni Bongo. Marami pong mga kontraktor, marami pong mga nangangailangan ng trabaho o project. Pero tingnan nyo kung gaano sila kasugapa, ibinigay lamang yung project na yan sa dalawang tao. Ngayon, doon sa dalawang tao na may posibilidad po mga minamahal kong mga kababayan na merong share dito si Rodrigo Roa Duterte. At syempre, sa pera na yun na 6.6 billion, malamang ho mga minamahal ko mga kababayan, ay talagang ang nakinabang ho dito na mayagpag dito, talagang nagsawa sa pera, ay itong ama ni Bongo, maging yung kanyang half brother yata yan, no?
Tuloy ho natin mga minamahal kong mga kababayan. Total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 50 million ay yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito. No? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over. Hindi kailangan, sir, na patunayan na 50 million at least yung naipulsa. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun. Diretso sa diretso yun. Diretso sa kanila yun, sa pamilya yun. Tama. So, ano man yung dun sa 6.6 billion, kasi kabuuhan na yun eh. So, bagamat tingi-tingi yun, halimbawa, nagpauna mo na ng 300 million, 200 million. So, dahil ang kwentada nga ay ganun kalaki na napunta lamang sa kanila, so, at sila lang ang nakinabang, mahuhulog talaga na pasok sa plunder. Yun nga lang sabi nga ng ating ginagalang na dating Senador Antonio Trillanes, kapag 50 million na, pasok na sa plunder yun. Dito naman sa, ayon po sa Supreme Court, sa kanilang web may sinasabi doon 75, pasok din. So 6.6 billion eh. Sobra-sobra ho yun, mga minamahal kong mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano po nagamit ng mga Duterte at itong ni Bongo yung kanilang kapangyarihan. Biro mo ha. Talagang nagpayaman sila. Naging naging suga pa sila sa pera. Maraming mga kontraktor na nangangailangan ng project, trabaho, dahil siyempre bawat kontraktor may mga tauhan yan, may mga mason yan, may mga 'di ba, mga construction workers yung mga yan. So nawalan ng trabaho kasi, 'di ba? Napunta lang lahat ng project sa ama nito ni Bongo, maging sa kanyang kapatid. Tignan nyo kung gaano kaswapang. At sino ba ang nakinabang sa mga project na yan? Mga taga Davao lang. Mga minamahal ko mga kababayan. Siyempre, mga taga Davao, mas malapit sa kanila. Doon sila kukuha ng mga trabahante. O, di ba? Doon sila kukuha ng mga gagawa ng mga project nila na hindi naman natapos. Yun na nga masakit. Kinuha na nilang yung mga project, wala naman natapos. Okay sana kung kinamkam nila yung mahigit 180 na projects sa buong bansa kung natapos. Ang problema, inangkin yung mga projects. Pagkatapos nun, pagkabigay ng pera, wala na. Nasa bulsa na. Nasa bulsa nino, ni Digonyo. Nasa bulsa nino ng mga kapatid ni Bongo at ng kanyang ama. Tignan nyo tuloy ho natin. Because brother and father yung Yes, contractor. kasi pagka-beneficiary sa pamilya mo, first degree ito ng consanguinity. So, maliwanag po yan. Wala nang lusot dito. Sir, although nagawa niyo po ito before, bakit sa DOJ? Sa DOJ, hindi sa Ombudsman. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction. Tapos, naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinal namin sa DPWH, DTI, at sa COA. No? Tapos, marami pa silang pwedeng makuha dito, magbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, ng tatay niya, at ng kapatid niya. Tapos, pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede din sila maisama dun sa plunder. So, mas malawak na investigation dito. Sir, so wala pong kinalaman na... Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa. No? 2007 hanggang 2018 itong accumulated na nakuha namin ng dokumento. At noong panahon ng presidente si Duterte,
nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Tignan nyo ha, mga minamahal kong mga kababayan. Panahon pa lang ho na mayor pa si Rodrigo Roa Duterte, talagang talamak na ho at talagang puro sa kanila lang. Oh, kaya pala todo himod itong si Bongo. Todo himod itong si Bongo. Talagang grabe. Ano kayang meron sa dito kay Bongo at talagang halos binigay ni Duterte lahat ng pabor sa kanya. Diba? Mayor pa lang yun 4 billion na mahigit ang nananakaw nila, nakukurakot nila, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya nga hindi nakataka-taka nung naging presidente itong si Rodrigo Roa Duterte, mas lalong lumala. Diba? Mas lalong lumala. 2007 parang hindi pa mayor, hindi pa presidente si Rodrigo Roa Duterte noon Diba? 2016 nung naging presidente siya. So malawak. Alam niyo kung huhukayin talaga, kaya nga sinampa ni dating senador Antonio Trillanes yung kaso na yung kanyang ikakaso dito sa sa DOJ niya dinala dahil nga sa ang kanyang pagkakaalam at ang kanyang tingin mas magkakaroon ng mas malinis at siyempre mas maraming access kasi ang DOJ sa iba't ibang departamento ng ating bansa. No, hindi kagaya ng ombudsman na mayroon lang siyang limitasyon. Pero itong DOJ, pag sinabi kasing DOJ, Department of Justice yan, so talagang mapipuwersa kagaya ng COA, kagaya ng sinabi ng ating dating Senator Antonio Trillanes, titignan kung nagbabayad ba ito ng tax, kung para makita din yung DTI, di ba? Kung talagang nag-aano sila kasi siyempre pag kurap yan mas marami ang nakaw niyan kaysa sa pagbabayad ng buwis. Di ba? So tama yung sinabi ho ng ating dating Senador Antonio Trillanes. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dami pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay. So maliban pala na may lantaran na pagnanakaw dahil ginamit talaga yung kumpanya, siyempre pagkakataon na nila yun, di ba? Grabe, mga minamahal ko mga kababayan, doon po sa mga sumuporta kay Bongo, hindi ba kayo nahihiya, hindi ba kayo nalulungkot na imbis na yung kalahati ng 185 projects na yan maibigay sa inyong mga kababayan dyan sa parting Luzon, sa parting Visayas, ay napunta lamang mo sa isang kumpanya na kung saan ginamit nila yung kanilang kapangyarihan, nagpakasasahu sila. Yes, di ba? Payag ba kayo na sila lang Bongo ang nagpakasasa, yung kumpanya lang ng tatay ni Bongo nagpakasasa sa pera? Imbis na magkaroon ng pera yung mga kontraktor ninyo dyan na kababayan, yung mga kumpanya dyan na mayroong construction company, di ba? Kaya mga kababayan ko, malinaw ho talaga na talagang pag ito ay tinuloy ho ni dating Senador Antonio Trillanes, isa po, tingnan nyo dumadami na po yung babayaran at talagang pananagutan nito ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po, nagkukumiripas itong mag-aama na tumakbuhong pagkapangulo ay pagka-senador dahil gusto po nilang pagtakpan yung kanilang mga nagawang kasalanan dahil alam nila sa ayaw nila at sa gusto talagang pananagutin ho sila ng mga tao na inapi nila, pananagutin sila ng taong bayan. Kaya gustong-gusto pong kumaripas na tumakbo itong mag-aama, lalo na itong si Baste na isang adik. Nako, malaking katangahan na po kapag nagkaroon tayo ng isang problematic na nga po tayo mga Pilipino dahil nagkaroon tayo ng isang Robin Padilla dyan na tanga. Tapos may papasok pa na isang demonyo, talagang walang kakwenta-kwentang artista, itong si Philip Salvador. Diba? Natakam nang makahawak ng salapi. Takam na takam nang humawak ng pera. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo naman po siguro kung ano ang motibo ng mga Duterte. Unang-una, kaya tatakbo itong mga ito dahil nga po sa pagmarami na sila dyan,
Si Robin, si Bongo, si Bato, kung tatakbo tong magtatay, ano na, 6 na, plus si Amy pa. Si Amy, plus mayroon pa diyang ibang mga sip-sip dyan. Diba? Kasi ang plano nga nila, pabaksakin ng ating mahal na Pangulo, kaya gusto nilang tumakbo. Yan po yung kanilang layunin. Pangalawa, para po mailigtas yung kanilang mga kaibigan na talagang nalalagay na ho sa panganib dahil nga po sa pananagutin din ng ating gobyerno, katulad po ni Michael Yang at iba pang mga Chino na natuklasan na siyang dahilan kung bakit naglipa na yung mga adik dito at bakit ang dami-daming shabu dito sa ating bansa. Katulad ni Alan Lim. Maliban po dyan, kaya gusto nilang tumakbo, unang-una ng pagkasenador, itong si Baste at itong si Puloy, ito si Puloy, gusto niyang pagtakpan at gusto niyang tabunan, gusto niyang kasi magamit yung kapangyarihan ng pagkasenador para matabunan po yung kanyang 51 billion na ninakaw na hindi malaman kung nasaan. At ito namang si Digonio, ganun din, dahil alam niya papalapit na yung kanyang katapusan dahil huhulihin na nga siya ng ICC, kaya gusto niyang tumakbo, bagamat sinabi niya na ayaw niya na retire na siya dyan. Kaya nga sabi ko, wala talagang isang salita tong hayop na to. Opo. Tapos ito pa, mga minamahal ko mga kababayan, syempre, kaya gusto nilang tumakbo para po maipagtanggol, para po mapagtakpan, para po mawala, tawag nito, para po hindi makapanagot itong si, tawag nito, Kibulok. Ang hirap bigkasin itong Kibulok na to. Diba? Kasi ang gusto nila, pag marami na sila dyan at magkaisa na sila, i-impeach nila, gagawa sila ng dahilan para ma-impeach yung ating mahal na Pangulo kahit wala namang kasalanan. Kagaya po ng kanilang ginawa dito po kay dating Senador Laila de Lima. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo. Kapag ang mga Duterte po ay nahalal, kapag ang mga aso nila ay nahalal, mamamayagpag na naman po dito sa ating bansa ang mga Chino. Mamamayagpag na naman po yung mga Chinong yan, yung mga Chinese na yan na pumunta dito kahit wala mga sapat na papeles. Tandaan ninyo, may nakapasok na po dito na libo-libo na mga Chinese na dapat nang paalisin. Tapos, pag ito ang nanalo, itong mga ito, sigurado madadagdagan po yung mga Chinong makakapasok dito. Kaya magiging delikado po yung ating bansa. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, wag po nating suportahan, wag po nating iboto, wag na po nating hayaan na maghalal tayo ng mga demonyong tao dyan sa Senado. Hindi po, totoo po yung sinasabi ko, wag po tayo maghalal ng mga taong demonyo, mga aso ng China, dyan sa Senado. Kasi pag nangyari po yan, mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga puro lang po mga sariling interes yung kanilang gagawin dyan, yung kanilang habol dyan, ay malalagay po sa alanganin ng mga Pilipino. Malalagay po sa alanganin ng mga Pilipino, hindi lamang po ikaw, hindi lamang po sila, kundi maging yung mga kabataan na walang kamuang-muang mga minamahal kong mga kababayan. So dito mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na ho to, tambak na, si Gordon magkakaso, si Laila de Lima magkakaso, eto si Antonio Trillanes, si dating Senador Antonio Trillanes magkakaso, wala na. Tambak-tambak na ang haharapin nito ni Digonio ngayon. Kaya nga paraan nila para mawala ito, para hindi sila makapanagot, kailangan nila ng kapangyarihan. Ngayon mga minamahal kong mga kababayan, ang tagal na panahon na ginamit po nila yung kanilang estilo para po hindi sila makapanagot sa kanilang mga kasalanan. Kaya ito po yung pagkakataon para po managot sila sa kanilang mga kasalanan. Huwag na po natin silang iboto at huwag na po natin silang tangkilikin dahil alam naman po natin na ang pamilyang Duterte, maliban po na mga kriminal, mga magnanakaw, mga manloloko at pansarili lamang po ang iniisip. Ngayon, sana po ay madaliin ng DOJ yung pag-iimbestiga tungkol po dito sa ikinasuho ni dating Senador Antonio Trillanes dito po kay Rodrigo Roa Duterte. Nang sa ganun po ay makapanagot ho itong si Rodrigo Roa Duterte, nang sa ganun hindi na sila makaarte pa at makatakbo pa sa Senado. Diba? Mga minamahal kong mga kababayan, alam po natin na puro mga magnanakaw tong mga to. Puro mga mandarambong at walang kwenta.
Puro mga walang kwenta po tong mga ito. Kaya nananawagan po tayo sa ating mahal na Pangulo, mag-ingat ka, mahal na Pangulo, kasi tignan mo kung anong ginagawa nila. Nagkakaroon sila ng pagkakaisa. Nagkakaisa itong mga senador na to. Kasi ang plano nila, pabaksakin ka nga. Ngayon, kung tatanga-tanga ka, pa-easy-easy ka lang at hindi ka gagawa ng paraan para ano tong si Digongyo, mahinto yung kabaliwan nito, yung kagaguhan nito, ay nako, talagang maliban na matatanggal ka sa yung posisyon, mailalaglag ka ng mga ito, kawawa naman kami mga Pilipino na umaasa sa iyo, 'di ba? O ngayon, mahal na Pangulo, kung mahal mo kami, mahal mo ang mga Pilipinong umaasa sa iyo, lumaban ka. Tama na yung pagiging mabait mo, tama na yung pagiging mapagbigay mo, magalang mo, tama na yung pagiging mapagpasyensya mo. Ito na yung panahon na kailangan mong gamitin ang kapangyarihan mo hindi para sa iyo. Kailangan mong gamitin ang kapangyarihan mo para sa taong bayan. Dahil nga kapag ikaw ay wala na sa pwesto, mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kaming mga Pilipinong bumoto sa iyo ang malalagay sa alanganin, sapagkat magkakaroon na naman ng napakalaking banta sa ating bansa kapag may mga politikong katulad ng mga ito. Isang malaking banta sa bansa namin, sa bansa natin, ang mga taong katulad ni Rodrigo Roa Duterte, ni Bongo, ng mag-aamang ito, na uupo sa isa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Kaya mahal na Pangulo, kung mahal mo po ang mga Pilipino na sumuporta sa iyo, nagtitiwala sa iyo, lumaban ka para sa amin. Kahit hindi na lang para sa iyo. Kung ayaw mong lumaban para sa iyo, lumaban ka para sa aming mga Pilipino na umaasa sa iyo. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, suportahan po natin ang ating mahal na Pangulo at lagi po nating ipagdasal. Ngayon, sana po ay gabayan po ng ating Panginoon itong si Trillanes sa kanyang pagkaso dito kay Rodrigo Roa Duterte, maging dito kay Bongo, na isang senador na gago na walang magawa sa mundo kundi sumunod sa kanyang amo na parang aso. Mga minamahal kong mga kababayan, so para po sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, dapat na po talagang magwakas ang kahayupan, kagaguhan, kademonyuhan ng mga Duterteng ito. Sawang-sawa na po ang mga Pilipino po sa kanilang kadramahan. Ang gagaling po magdrama nito, lalong-lalo na po itong si Paulo Duterte. Pag nagsalita, kala mo laging galit, kala mo ang galit siya dahil yung kanyang sinisiraan lang siya. No, totoo po ang lahat ng sinasabi. Drama na lamang po yan ni Puloy. Kung akong katabi ni Puloy, ampasin ko yan ng bangko. Yung pagmumukha niya ni Paulo Duterte, wag po kayong magpadala dyan. Demonyo po yung tao na yan at walang gagawing mabuti yung tao na yan. Pinanganak ko yan, pinaglihiho yan sa sungay ng demonyo. Pinaglihiho yan sa sungay ng demonyo, kaya wag po kayong maniniwala dyan kay Paulo Duterte. Sa pagmumukha pa lang ni Paulo Duterte, parang tuhod na ng demonyo. Ito namang si Baste, parang singit ng demonyong bakla. Mga minamahal kong mga kababayan, magkaisa po tayo na wag nang suportahan ang mga Duterte para po hindi malagay sa alanganin ang ating inang bayan, para po hindi malagay sa alanganin ang ating mga anak, para po hindi malagay sa alanganin yung ating mga sitwasyon. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, inaasahan po natin na wala na pong mga Duterte o mga asuman ng mga Duterte ang makakatuntong pa, lalong-lalo na itong traidor na si Amy Marcos. Wag na po natin itong tangkilikin sapagkat hindi naman po talaga Marcos yan. Yan po ay anak ng isang manyakis na si Mayor Lacson. Tingnan nyo, habang tumatanda itong si Amy Marcos ay talagang kahawig na ho ng kanyang ama na namatay sa kandungan ng isang babae. Ewan ko lang kung natapos niya yung kanilang ginagawa. Baka sa kalagitnaan diba, tumirik na.
Kaya mga minamahal kong mga kababayan, tulad ho ng sinasabi ko, suportahan ho at panalangin din po natin si Senador Antonio Trillanes na magkaroon siya ng tapang at syempre ingatan ho siya ng ating Diyos na lumikha sapagkat alam naman po natin kung sino po ang kanyang mga kinasuhan. Alam naman po natin kung ano ang gaano kahalang ang mga bituka ng mga tao na kanyang kinasuhan. So marami pong pwedeng mangyari mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, kung magsasama-sama po at sanib puwersa yung mga taong inapi po ni Rodrigo Roa Duterte, sabi ko nga sayang kasi si Antonio Trillanes, si Senador Antonio Trillanes, ang kanyang tatakbuhan kasi mayor, ang layo dun sa dapat tumakbo din siya ng senador Ang problema siguro kaya ganon kasi nakikita kasi ni Senador Antonio Trillanes na talagang gagamitin ho ng mga Duterte yung mga pera na nanakaw nila para ipambayad po sa mga Pilipinong nabibili yung kanilang mga boto. Siguro kaya ganon, kaya nga maging si Senador dating Vice President Leni Robredo hindi rin tumakbo ng isa sa pinakamataas na posisyon dahil alam nila na sa election na to ang pinakagagamitin ho talaga nitong mga Duterte para manalo sila ay pera. Kaya doon sa mga Pilipino, kung hindi kayo makapagtiis at talagang gusto nyo tanggapin yung pera na ninakaw nila para galing sa taong bayan, tanggapin nyo pero sana pakiusap. Hindi naman nakikita ng mga Duterte, hindi naman nakikita ni Baste, hindi nakikita ni Paulo Duterte. Huwag nyo po silang iboto. Ang iboto nyo po mga minamahal kong mga kababayan ay yung mga taong karapat dapat, yung mga taong tapat, yung mga taong totoo sa ating bansa, yung mga politikong handang ipaglaban yung ating mga teritoryo, yung mga politikong may tunay na malasakit po sa ating mga kababayan. Kaya sana po mga minamahal ko, kaya nga sabi ko napakaswerte ng mga taga-Caloocan kung si dating Senador Antonio Trillanes ang magiging mayor nila. Nakikita ko po malaki ang magiging pagbabago dyan, malaki ang magiging pag-unlad ng Caloocan. Kaya ang mensahe ko po sa mga taga-Caloocan sobrang swerte nyo po sapagkat may uupo po at may maglilingkod sa inyo na isang taong katulad ho ni Senador Antonio Trillanes. Napakaswerte nyo po kasi yung taong yan talagang yung kanya pong puso ay para po sa mga Pilipino. Ang kanya pong puso ay talagang sa totoong paglilingkod lamang at wala pong halong anuman. Kaya sobrang swerte po ng mga taga-Caloocan. Huwag nyo pong sasayangin yung pagkakataon. Kasi yung mga naging mayor dyan, yung mga naging yung mga naging mayor dyan ay puro mga pulpul halos. Maliban na ang dumi-dumi, ang kalat-kalat dyan sa Caloocan, abay, makikita mo talaga parang mas importante sa mga opisyal dyan, o sa mayor dyan, sa vice mayor dyan, yung kanilang pagnanakaw. Busy sila sa pagnanakaw, sa kinikita nila araw-araw mula sa taong bayan. Hindi sila busy na maglingkod sa taong bayan. Kaya sabi ko nga, sobrang swerte po ng mga taga-Caloocan kung si dating Senador Antonio Trillanes po ang inyong magiging mayor dyan. Kaya ganun pa man, malayo pa man ang eleksyon, ako na po nagsasabi sa inyo, Mayor Trillanes po ang ating iboto pagdating ho sa pagiging mayor. At natitiyak ko po na ang lahat po dyan ay magkakaroon ng pakinabangan magmula po sa bata maging sa mga senior citizens. At naniniwala po ko na malaki ang magiging pagbabago ng Caloocan kung mayroon tayong katulad doon ni Senador Antonio Trillanes. Maging dyan sa Naga, maging dyan sa Naga City, magandang umaga dyan. Balita ko, tatakbo din ng pagka-mayor si dating Vice President Leni Robredo dyan. So, napakapalad ho ninyo sapagkat yung puso po ng isang politiko na maglilingkod dyan ay subok na. At talagang alam naman ho natin na itong si dating Vice President Leni Robredo ay talagang tapat at hindi magnanakaw. Kaya nga po, mahal na mahal, salamat na lang at ako nasisiguro ko naman talaga na talagang itong si dating Vice President Leni Robredo ay mananalo dyan sapagkat alam nila ang puso at damdamin ng ating minamahal na dating Vice President Leni Robredo.
Oh, napakapalad po, sobrang palad po ng mga kababayan natin kapag nagkaroon tayo ng mga politikong totoo. Ang importante po kasi sa isang politiko, totoo at hindi magnanakaw. Hindi ko gaya nito ni Bongo, na isang gago, sunod-sunuran sa kanyang among demonyo. Nung presidente na yung amo niya, ginamit nila yung kapangyarihan. 180 plus na projects. Grabe. Kinamkam nila lahat. Hindi pa ba kayo matatauhan dyan? Sa tingin nyo, magkakaso ng ganito katakot-takot na kaso? Itong si dating Senador Antonio Trillanes, kung wala siyang pinangahawakan na ebidensya, meron po. Sabi nga, bakit ngayon mo lang? Alam naman ho natin, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, mismo nga ang COA na gusto lang silipin yung kanyang salin, may nagawa ba? Yung human rights, na gustong imbestigahan yung tungkol sa peking war on drugs ni Duterte, may nagawa ba? Wala. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, batas in PA po. Hindi, totoo po yan. Hindi tayo naninira dito. Nung panahon niya, batas in PA. Diba? Alam naman ho natin, at alam nyo yan, na simula ng si Rodrigo Roa Duterte po ang naging presidente, nako, ang laking kapakinabangan ho para sa mga MPA yung pagpasok niya bilang Pangulo. Diba? Imbis na ibigay yung tulong at saka yung, diba, financial na tulong, wala, binigay doon sa mga MPA. Binigay doon sa mga MPA para magpadami ng armas. Diba? Kaya mga minamahal ko mga kababayan, abangan ho natin yung mga susunod po na mangyayari. At natitiyak ko po, madugo po ito mga minamahal ko mga kababayan. At maraming magaganap dito. At natitiyak ko na magsasalita dito itong mag-aama. At natitiyak ko magsasalita dito si Bongo, magsasalita dito itong si dating President Rodrigo Roa Duterte. Sigurado ho yan. At malamang maging itong kanyang Inday Sara na talagang hayagan na po na, di ba? Balita ko po yung mayroong issue tungkol sa kanyang dun sa leeg niya. Inaalam pa po natin kung ano talaga ang katotohanan niya, kasi balita ko yung nasa leeg niya, yan dahil po sa, di ba, baka sinakal siya ni Rodrigo Roa Duterte. Baka sinakal siya ni Rodrigo Roa Duterte, sa inis ni Rodrigo Roa Duterte, kasi balita ko po, galit na galit yung mga supporter Rodrigo Roa Duterte dito kay Sara dahil sa kanya bumaba po yung ratings nung at saka bumaba po yung mga taong sumusuporta sa kanila. Paano ba naman nilantaran kung sabi siguro isip ni Duterte, hindi ka gumaya sa akin, sana ginaya mo ko. Yung hindi halata at saka pag gumagawa ng kasalanan, yung meron na akong magagandang sagot. Walang yaka, 125 million binigay mo doon sa basketballista, tapos ngayon hindi mo kayang lusutan. Tingnan mo ngayon, maliban na tinanggalan ka ng confidential fund, intelligence fund, diba? Di wala ka na rin makuha doon sa DepEd, di natanggal ka sa pagkasekretary ng DepEd, mangit na yun yung image mo. Siguro nag-away yung mag-ama, hindi nakatay si Rodrigo Roa Duterte, sinakal. Ngayon, sinakal ni Duterte ang pagbibintangan yung aking mahal na Pangulo. Diba? Yan ang doon. Yan ang problema doon. Kaya mga minamahal ko mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pag-antabay dito po sa ating programa. At syempre po dun sa mga kababayan natin, pakiusap po, huwag po kayo mag-i-skip ng ads. Nang sa ganun po kayo po'y makatulong sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.